Bumagsak ang rehimen ng Iran at sumiklab ang protesta sa 31 lalawigan. Libo-libo ang sumisigaw ng kamatayan kay Khamenei sa kalsada. At ayon sa ulat ng intelihensya, may plano na siyang tumakas papuntang Moscow. Para sa Rusya, bangungot ito dahil higit pa sa kaalyado ang Iran. Ang Iran ang pangunahing tagagawa ng armas para sa digmaan ng Rusya at huling malaking kaalyado nito sa rehiyon matapos bumagsak si Assad sa Syria. Maganda ang post ni Zelensky sa X. Ano ang sitwasyon sa Iran? Malawak na protesta na tila pag-aaklas ay nagpapakita na mahihirapan ang Rusya sa mga susunod na araw. Lahat ng matinong tao ay nagnanais na makalaya na ang mga tao sa Iran mula sa rehimen ngayon na nagdala ng napakaraming kasamaan sa Ukraine at sa iba pang mga bansa. Mahalagang huwag sayangin ng mundo ang pagkakataong ito para sa pagbabago. Kailangang kumilos agad ang mga leader, bansa, at international na organisasyon para tulungan ang mga tao alisin ang may sala sa sitwasyon ng Iran ngayon. Maaaring magbago ang lahat. Alamin natin kung bakit takot ang Rusya na mawala ang Iran at bakit ito mahalaga. Umaasa ang digmaan ng Rusya sa Ukraine sa Iranian drones gaya ng Shahid 136, murang suicide drones na nakamamatay at ginagawang maramihan. Noong 2022 nagsimulang mag-angkat ng mga drone ang Rusya mula Iran na nagkakahalaga ng 200,000 bawat isa. Noong 2023, pumirma ang Moscow at Tehran ng kasunduang 100 at 75 bilyon para gumawa ang Rusya ng mga ito sa pabrika ng Alabuga. Biglang tumaas ang bilang. Sabi ng Ukrainian Defense Intelligence, mahigit 5,000 at 500 Shahid drone ang ginagawa ng Rusya kada buwan. Noong 2025, mahigit 38,000 Shahid drone ng Iran ang ginamit ng Rusya laban sa Ukraine at bumaba rin ang gastos. Ngayon, nagbabayad ang Rusya ng humigit kumulang 70,000 kada drone na gawa sa loob ng bansa. Isa itong estratehiya ng pagkapagod. Hindi alintana ng Rusya kung 75 sa mga drone ay mapabagsak. Mahalaga sa Rusya na punuin ng drone ang depensa ng Ukraine dahil mas mahirap at magastos itong labanan kaysa gumawa ng mga drone. Naging posible ito dahil sa rehimeng Iranian na nagbigay sa Rusya ng plano at teknikal na kaalaman. Hindi lang tungkol sa mga Shahid. Nagbenta ang Iran sa Rusya ng daan-daang misil na halos 3 bilyon ang halaga mula simula ng digmaan. Ginagamit din ng Iran ang Ukraine para subukan ang mga bagong sandata laban sa depensa ng kanluran. Dumadaloy ang mga sandata sa magkabilang panig dahil sa pagkuha ng Iran ng teknolohiyang militar mula Rusya. Bahagi ito ng magkakaugnay na estratehiya para palakasin ang isa't isa. Noong nakaraang taon, pumirma ang Rusya at Iran ng 20 taong kasunduan sa estratehikong pakikipagpartner. Saklaw ng kasunduang ito ang sandata, kalakalan, enerhiya, pera. At noong Disyembre, nagdagdag sila ng planong para sa kooperasyong militar. Hindi lang ito tungkol sa Ukraine. Ito ay isang alyansa laban sa lahat ng bansang kaalyado ng kanluran. At ginagamit ng dalawang bansa ang isa't isa para makaiwas sa mga parusa at presyon ng kanluran. Kalahati lang ng kwento ang ugnayang militar. Russia at Iran ay gumagawa ng trade corridor na maaaring baguhin ang pandaigdigang lohistika. Ang International North-South Transport Corridor. International North-South Transport Corridor. Ang plano ng Russia para makaiwas sa parusa ng kanluran. Heto kung paano ito gagawin. Ang corridor ay 4,000 at 500 milya mula St. Petersburg, Russia, papuntang Azerbaijan, Caspian Sea, Iran, at mga pantalan ng India tulad ng Mumbai. Pinag-uugnay nito ang tren, kalsada, at dagat gamit ang isang maritime consortium. Umaasa ngayon ang export ng Russia sa Black Sea route na kontrolado ng Turkey at dumadaan sa Mediterranean at Suez Canal. Mahaba, magastos, at delikado ang rutang iyon. Pinapaikli ng International North-South Transport Corridor ang distansya ng 40% at gastos ng 30%. Pinapaikli nito ang biyahe mula Moscow hanggang Mumbai ng 40% kumpara sa Suez Canal. Sinabi ni Pangulong Pezeshkian ng Iran kay Putin noong Enero na linggo-linggo niyang sinusubaybayan ang proyekto dahil mahalaga ito sa parehong bansa at halos 75% na itong tapos. Noong nakaraang taon, umabot sa 27 milyong tonelada ang dami ng kargamento, tumaas ng 19% at mabilis pa itong lumalago. Inanunsyo ng Russia at Iran ang plano para sa bagong consortium ng container ship sa Dagat Caspian. Nagtatayo sila ng logistics hub sa mga mahalagang ruta at isinasama ang Central Asia tulad ng Kazakhstan
at Turkmenistan sa network. Sa huli, nais ng Russia na gamitin ito bilang isang oil at gas corridor para maipadala ang kanilang mga energy product na may sanction malayo sa mga sea lane na kontrolado ng kanluran. Noong nakaraang taon, inanunsyo ni Putin na magtatayo ang Russia ng malaking gas pipeline papuntang Iran na may kapasidad na 55 bilyong cubic meter kada taon. Hindi para sa mga consumer ng Iran ang gas na iyon dahil may access na sila sa ikalawang pinakamalaking reserba ng gas sa mundo. Itatransport ito sa Iran at saka ipapadala sa mga customer sa mundo tulad ng Iran-Pakistan pipeline. Para sa Russia, hindi lang ito ekonomiya, kundi usapin ng kaligtasan. Pinahina ng sanksyon ng kanluran ang access ng Russia sa global market. Nagbibigay ang International North-South Transport Corridor ng alternatibong ruta ng kalakalan na dumadaan sa Timog Asya, Gitnang Silangan at posibleng Africa na hindi napipigilan ng sanksyon. Para sa Iran, ito ay pagpapakita ng kapangyarihan at pagiging sentrong hub na nag-uugnay sa Russia sa Global South na nagdudulot ng transit fees, mas mataas na kalakalan at estratehikong bentahe. Ayon sa Newsweek, masusing binabantayan at labis na nababahala ang Washington. Maaaring pahinain ng koridor ang mga parusa laban sa Russia at Iran at magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon kung magtatagal pa ang rehimen ng Iran. Hindi lang transit corridor ang Iran para sa Russia, kundi isa rin itong natitirang partner sa pamumuhunan. Noong 2022, lumagda ang Gazprom ng Russia ng 40 bilyong Memorandum of Understanding kasama ang National Iranian Oil Company. Mag-i-invest ang Gazprom sa oil at gas fields ng Iran para sa pagpapaunlad ng enerhiya ng bansa. Habang lumalaki ang kita sa investment, nagdagdag pa ng kasunduan sa pamumuhunan ang dalawang bansa gaya ng 4 bilyong oil fields deal noong 2025. Simple lang ang dahilan. Ang Russia at Iran ang pinakamaraming sanctions na bansa sa buong mundo at kailangan nilang tulungan ang isa't isa kung gusto nilang palaguin ang kanilang ekonomiya. Pero may mas malalim pang nangyayari. Kailangan ng Russia ang Iran hindi lang para sa drone, kalakalan at pamumuhunan, kundi dahil nagsasama ang mga diktador. Isipin mo kung ano ang nawala sa Russia nitong mga taon. Bumagsak ang rehimen ni Assad sa Syria. Noong Disyembre 2024, nawala na ang pangunahing kaalyado ng Russia at Iran sa Gitnang Silangan. At si Nicolas Maduro, diktador ng Venezuela, ay napaalis sa Timog Amerika. Nawalan na naman ng kaalyado ang Russia at posibleng Iran na ang susunod. Nakikita ni Putin ang pagbagsak ng mga domino at hindi siya komportable rito. Kapag bumagsak ang Iran, mawawala ang huling malaking kaalyado ng Russia sa Gitnang Silangan. Matitigil ang armas at lalong maiisolado ang Russia. Bukod pa dyan, malapit din ang Iran mismo sa Russia. Hindi sila magkapitbahay, pero sa rehiyon ng Caucasus at sa Gitnang Asya, naging magkaribal na sila noon pa man. Kung biglang kumontra ang Iran sa Russia, matinding epekto ito sa estratehiya ng Kremlin. Pero may mas malalim pang iniisip dito. Alam ni Putin na kung may isa pang diktador na bumagsak dahil sa protesta, may mensaheng maipapadala ito. Pinapakita nitong kayang pabagsakin ng malalaking demonstrasyon ang matagal na diktadura, bagay na ayaw ni Putin kumalat. Kung malaman ng mga tao sa Moscow ang nangyari sa Tehran, maaaring magbigay iyon ng ideya sa kanila. Hindi magpapadala ng tropa ang Russia para tulungan ang Iran sa mga protesta dahil abala sila sa Ukraine at hindi na kayang makialam sa Gitnang Silangan. Bukod pa rito, ang kasunduan ng Russia at Iran ay walang mutual defense clause. Ibig sabihin, wala sa dalawang panig ang obligadong tumulong kapag may problema ang isa. Ang magagawa lang ng Russia ay magbigay ng kanlungan, tulad ng ginawa nila kay Assad matapos bumagsak ang rehimen niya. Iyon lang ang garantiya ng seguridad ng Kremlin. Kapag bumagsak ang rehimen mo, maaari mong gugulin ang natitirang mga araw mo ng ligtas sa Moscow. Iniulat ng The Times noong unang bahagi ng Enero na si Khamenei ay may nakahandang plano ng pagtakas kung sakaling kumampi ang mga puwersa ng seguridad sa mga nagpoprotesta. Handa nang tumakas papuntang Moscow sina Khamenei, anak niyang si Mostabah, at 20 malalapit na kasamahan. Pag-isipan mo yan, ang pinakamataas na pinuno ng Iran na namuno mula 1,900, 89 ay may tiket papuntang Russia para lang sa sakali. Ano mangyayari kung bumagsak ang rehimen ng Iran? Para sa Russia, sakuna ito. Hihinto ang supply ng mga drone. Titigil ang mga proyekto ng International North-South Transport Corridor dahil kailangan mo ng matatag na kasosyo mula sa Iran para tapusin ang riles at pamahalaan. Ang mga transit hub, mawawala ang estratehikong impluensya ng Russia sa Gitnang Silangan at lampas pa roon. Kapag bumagsak ang rehimen at tinanggap ng mundo ang bagong pamahalaan ng Iran, maaaring alisin ang mga parusa. Ibig sabihin, maaaring tumaas ng husto ang pag-export ng langis ng Iran na magpapababa ng presyo ng langis
at makakasama sa ekonomiya ng Russia. Kaya gustong panatilihin ng Russia ang rehimen ng Iran kahit tutol ang mga Iranian. Kinopya nila ang propaganda ng Tehran na kinokondena ang di umano'y pakikialam ng mga dayuhan sa Iran. Sobrang laki ng ipinuhunan ng Russia sa relasyong ito para hayaang bumagsak ito. Pero ngayon, mag-isa na lang si Khamenei. Nagsimula noong Disyembre 28 ang mga protesta dahil sa ekonomiya, implasyon, at pagbagsak ng pera. Pero agad itong naging panawagan ng pagpapalit ng rehimen. Noong Enero, kumalat na ang mga protesta sa lahat ng 31 probinsya. Hindi bababa sa 62 katao ang napatay. Kabilang ang 48 na nagpoprotesta. Pinutol ni Khamenei ang internet at mga international na tawag. Sinisi ang mga nagpoprotesta na para kay Trump at Israel. Pero mas malala ang totoong sitwasyon. Wasak na ang Iran, ang mga kaalyado nito sa gitnang silangan ay humina o nawasak na. Ang mga pangunahing taga-suporta nitong sina Russia at China ay hindi kayang magbigay o ayaw magbigay ng sapat na suporta. At sawang-sawa na ang mga mamamayang Iranian. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, hindi kaaya-aya sa advertisers ang drone strike or footage mula frontlines kaya nililimitahan ang mga ito. Ganito ang makabagong digmaan na kinakaharap at nilalabanan ng mga Ukrainyano habang sinusubukan nilang mabuhay. Naniniwala kaming mahalagang talakayan ito, kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sarili naming platform na ginawa mula umpisa at walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Rusya. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertisers sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga ad, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang videos namin ng walang censorship at makuha ang bonus content na di pwedeng i-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Suportado mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.